Hello, mic test. Okay. Hello, Mike. Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soc Surgeon. Welcome po
sa kapihan with the media sa DOH-CHD SOC Sergeant. Sa ngalan ni DOH Region 12 Regional Director Aristides Concepcion Tan at PIA Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kong alamin ang mga latest programs ng Department of Health na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. We have with us today our panelists from DOH CHD SOC Surgeon Region, si Ma'am Jel Jane B. Seno, RN MPA, Nurse 3 mula sa Emerging and Re-emerging Infectious Diseases ng DOH Region 12, and si Sir Roy Frextopher Bohos, Entomologist 3. Pag-uusapan po natin ngayong episode ang wild or waterborne diseases, influenza, leptospirosis at dengue, mga napapanahong mga issues na tatalakayin natin ngayong episode na to. And to start with, opening statement muna tayo mula sa ating panelist, Ma'am Jel Jean Seno. Hello po, isang magandang araw at malusog na SOC Sergeant sa atin pong lahat, sa lahat po na nakikinig at nanonood po sa programang ito. Sige po. Ma'am, let's go straight to the topics. Marami tayong pag-uusapan for this episode. Unahin po natin waterborne diseases. Sunod-sunod ang ulan na na-experience ng Region 12 the past days, the past weeks. Ano po yung mga karaniwang sakit na or karaniwang waterborne diseases na na-monitor natin dito po sa Region 12? Okay po. So, ang mga waterborne diseases po, nakaraniwan po nandito sa SOC Sergeant Region po. Una-una, we have acute bloody diarrhea. Next po, cholera. Also, rotavirus and typhoid fever po, sir. Ano po yung mga sanhi nung sakit na ito and mga symptoms na dapat bantayan ng ating mga kababayan? Ang nakukuha po natin, yung mga waterborne diseases po natin sa mga kontaminado pong tubig, no? So, ito po yung mga nakikita po natin na hindi po napapakuluan, no, na mga tubig na naiinom po ng mga tao, no? And ano pong mga simptomas na makikita po natin, sir? Karaniwan po meron pong fever or lagnat, and then pananakit po ng tiyan, pagsusuka at yung pagtatae po, sir. May data tayo, ma'am. Compare natin recent data and yung past year, meron ba tayong data? Okay po. We Sige have data po, sir, no? So, we can compare it last year, 2025. Yung ating acute bloody diarrhea po, meron po tayong 19 cases noong 2025. And for this 2026 po, since January to Feb 14 po, no, we have 12 cases. And this is lower, mas mababa po yung kaso nito compared po sa same morbidity week sa nung last year po na 2025. And we have also cholera. 6 cases po tayo last year 2025. Sa ngayon po, good thing wala po pong tayong kaso ng cholera. And we have also rotavirus na meron pong 8 cases noong 2025. And this year po, 0 pa rin po yung kaso po natin. And typhoid fever, we have 145 cases last year. And ngayon po, meron po tayong 10 kaso. Pero mas lower, no? Mas mababa po ito compare po natin sa morbidity week noong last year po natin, noong 2025. So overall po, maganda naman po yung data natin sa waterborne diseases. Mababa po yung kaso po natin this year compared last year po. Opo. Ma'am, para sa kaalaman po ng ating mga viewers, ano yung mga hakbang na makatutulong po para maiwasan na magkasakit yung ating mga residente ng mga ganito po, waterborne diseases? Ayun po. So, pag sinabi po natin waterborne, ibig sabihin nanggagaling or nakukuha po sa tubig. So, yung tubig po ay kontaminado. So, kailangan lang po yung mga tubig ay kailangan po nating pakuluan. Huwag po natin nakalimutan pakuluan pag alam po natin hindi po safe yung pinagkukunan po natin ng tubig. Yes, sir. Ma'am, anong yung mga usual na mga remedies pag nagkasakit sila? For example, itong diarrhea, anong mga kailangan nilang, immediate nila na mga remedies? Ayun po. So, kailangan po nating iwasan yung dehydration na tinatawag po, Okay. sir.
Kasi ang mga simptomas nito ay pagsusuka at pagtatae. So magkakaroon po tayo pag lagi pong nagsusuka at nagtatae, magkakaroon po tayo ng dehydration. So importante lang po magpakonsulta po tayo sa ating pinakamalapit po na health center or magpa-check up po tayo sa doktor po. Sige po. Ma'am, next po natin na topic is yung influenza. Usong-uso po ngayon. Ano po yung pagkakaiba ng sintomas ni influenza kumpara po sa karaniwang sipon? Okay po, sir. Si influenza po at si common cold, akala natin magkapareho. Yes. Pero, mas ano lang po, mas milder si common flu. It's because meron naman po silang parehong pananakit ng katawan at mas mild lang po si common flu compare po natin kay kay common cold. And also si common cold po 3 to 4 days po yung duration ng sakit while si flu po nasa 6 to 7 days po siya. And mas higher po yung lagnat ni flu compared po kay common flu. Opo, ma'am. Or common cold po. Mode of transmission nito. Ayun. Paano siya yung influenza nito? Ayun po. So dahil maulan po, so karamihan po sa atin ay hindi po natin maiwasan no na mababasa tayo sa ulan, no? So mas prone po tayo na magkaroon po ng influenza or common flu. So kailangan lang po is kung palakasin po natin yung ating immune system, and kung meron po tayong ubo, lagnat or sipon at hindi po natin maiwasan na pumasok sa opisina at sa eskwelahan, kailangan lang po natin magsuot po ng mask, no? Parang na-practice na po natin ito noong COVID natin na time, no? Na kung saan kailangan po natin mag-mask. Kung kayo naman po ay merong simptomas, no? Para hindi po natin ma-transfer o hindi po natin mahawa yung ating mga kasamahan sa bahay, sa opisina or sa eskwelahan. Opo, ma'am, sino yung mga high-risk groups natin na madaling makapitan itong sakit or maaaring magkaroon ng malubhang komplikasyon ng flu? Okay, so meron po tayong tinatawag na vulnerable population. So ito po yung mga senior citizens po natin at yun po may mga comorbidities po natin ng mga pasyente. Sila po kasi yung mabababa ang immune system at mas madali po silang mahawaan. At kung mahawaan sila, severe po yung tama po sa kanila. No? And then, common tanong din po about influenza is, may bakuna ba laban dito? And then, kung may bakuna, ma'am, gaano katagal yung effect nito? Kasi alam ko meron tayong flu vaccines na pinamimigay. Yes, Sige yes, po. yes. So, meron po tayong flu vaccine na binibigay po yearly. So, ang binibigyan lang po natin ito ay yung atin po mga vulnerable population, also yung may mga comorbidities, kasi hindi naman po kasi lahat mabigyan po no, na ng ating ahensya. So, more on pina-priority lang po natin, no, kung sino po yung bibigyan po natin, sir. So, inuuna po natin yung mga senior citizens po natin at yung ating mga, may mga comorbidities. So, ang ating flu vaccine po ay dapat every year po, no, meron po tayong, magpapabakuna po tayo ng flu every year. Yung effect nito, ma'am, last for 1 year? Yes po, yes po. Kamusta naman po? May sapat ba tayo na vaccines, flu vaccines for this year? Or Sa ngayon po, sir, wala pa po kami. ongoing? Yes Wala. po. So, this year po, as of currently, wala pa po kaming stock po ng flu vaccine for this year. So, hopefully po, mababalitaan naman po ninyo yan kasi ibababa po at ibibigay po natin yan sa mga RHUs po natin. So, ma'am, may na-record po tayo ng mga pagbaha dito sa iba't ibang bahagi ng region. And then, common na sakit na nakukuha sa baha is leptospirosis. Yes Opo. po. Ano yung sanhi ng leptospirosis? And then, nakakahawa ba ito, ma'am? Yung leptospirosis po, sir, ay nanggaling po siya sa kontaminadong ihi ng daga, no? So, uso po siya tuwing maulan, since uso rin yung baha natin, di ba, sir? So, umiwas lang po sana tayo sa paglusong kapag po may baha, and
kapag meron pa tayong open wound or meron po tayong mga gas-gas or galos sa paa natin or sa kamay natin, no? So, yun po yung mga kailangan po nating iwasan para hindi po tayo magkaroon ng leptospirosis. Opo, may data tayo, ma'am, on leptospirosis. Yes po. So, last year po, we have 9 cases of leptospirosis na naitala po sa ating rehiyon. And for 2026, we have 3 cases of leptospirosis po. So, ang data po ito ay from EB po natin, no? Yung Epidemiology Bureau po. No? Ma'am, ano yung mga simptomas or mga unang palatandaan ng leptospirosis? Baka yung mga residente natin, uy, may leptospirosis na pala sila and then hindi nila nare-report. Sige. More on para rin po siyang flu-like symptom, no? Meron po siyang lagnat, meron siyang headache, also chills, body aches, yung pananakit sa katawan, and nausea. So, kung isipin po natin, kailangan lang po ninyong i-recall, no? Kung kayo po ba ay, kung at risk po ba kayo, kung meron po kayong mga simptomas na ito, isipin po natin, ay naglusong ba ako sa baha, or nagaling ba ako, or pumunta po ba ako sa may baha na area, ganon. So, baka, and then pag meron po kayo mga simptomas na ito, sir, kailangan po nating magpa-check up na po. Ma'am, may gamot? Yes po, sir. Si leptospirosis po natin ay isa pong sakit po na dahil po sa bakterya. So, ang ibinibigay na gamot po natin ay antibiotic po. And meron po yan po tayo sa ating mga facilities. Sige po, thank you very much, Ma'am Jelgine Seno. Ngayon, punta naman po tayo sa common na sakit na kumakalat during rainy season. Ito po, dengue. Sir Roy, paano po naiahawa yung dengue at ano yung papel ng lamok sa pagkalat? So, paulit-ulit natin itong sinasabi just to reiterate po, Sir Roy. Okay, so magandang umaga sa lahat, no, sa mga nakikinig ngayon. So it's very fortunate, no, na nandito tayo ngayon para ipaalala sa ating mga nanonood at saka nakikinig. Kung mapapansin ninyo, no, for the past 2 weeks, tag-ulan. So ang nagdadala ng dengue, alam naman natin na ay ang lamok. Lamok na babaeng lamok na ang tawag sa kanya ay Aedes. So mayroon na tayong dalawang klaseng lamok. Sa dami naman natin ng lamok, meron na tayong dalawang lamok na nagdala ng dengue. Ito po ay si Aedes aegypti, yung ating primary vector na tinatawag, and then yung ating secondary vector na si Aedes albopictus. So yan po yung dalawang lamok. So saan sila nangingitlog at saan sila natin nakikita? So nangingitlog sila sa malinis na tubig, no? Gaya ng nasa balde, nasa batya, at kung saan pa yung mga stagnant na tubig ng mga malilinis, no? Clear standing water. So yan po. Sir Roy, may data tayo on dengue. As to sa data, ang datos po natin from January 4 to February 14, kung i-compare natin ang kaso ng dengue ng 2025 at saka this year, 2026, bumaba po tayo ng 81%. No, 81% kasi nga yung last year nasa 1,709 po yung cases natin, and then for this year, nasa 322 lang tayo. And then kung i-compare din natin yung 2024 to 2025, mababa din po yung cases natin. Pero wag po tayong maging kampante kasi nga kung titingnan natin, February, March season sana ng summer, tag-init, no? Tag-init, pero kung titingnan natin ngayon ang panahon, hindi na talaga siya sumusunod sa panahon dahil sa tinatawag natin na climate change. So wala na yung pattern ng ating rainfall pattern kahit magano tayo doon sa pag-asa, no? Kadalasan yung buwan ng bagyo minsan hindi na nag-a-adjust na rin. Oo. So yun po yung pinaka main concern natin. Sir Roy, question Yes, sir. ko lang po.
Kamusta naman po yung partnership natin with the LGUs in implementing this mga anti-dengue campaign po natin dito sa Region 12? Okay, for Sorsogon Region, maganda yung ating support sa LGU. Maganda yung kooperasyon ng LGU. Kasi nga kung mapapansin natin, from 2025, mababa yung kaso natin, no? Yung 2022 na in-expect natin na siya ay outbreak year or epidemic year, pero mababa din yung cases natin. So sa ngayon, ang dami na nating mga interventions na ginagawa. Ang LGU nagpo-provide na rin ng budget para talaga sa intervention. So intensified, aggressive po ngayon yung ating mga different local government units para ang community naman din magiging aware at saka mag-cooperate sa ating mga adhikain na mapababa natin na kung pwede lang sa bawat lugar, sa bawat bahay, sa bawat institusyon, sa bawat opisina, free tayo sa lamok. Sir, another lang po. Yes po, sir. Ano yung dapat gawin ng isang sample parent pag nakita niya na agad yung anak niya may sintomas ng dengue? Ano yung immediate na talaga na solution na pwede niyang gawin? Okay, sa simpleng trangkaso, kahit sa Yes po. simpleng trangkaso lang, no, isang araw, 2 araw, pumunta ka agad sa pinakamalapit na health center. Kasi nga, mayroon tayong dengue test kit na libre sa bawat health center. Ito yung dengue RDT NS1. Huwag na po natin paabutin ng 5 araw o mahigit pa. Kasi nga, ang dengue RDT NS1 considered na ngayon na confirmed. Pag once positive sa dengue, ibig sabihin ang sakit ng bata, ang lagnat ng bata ay dahil sa dengue virus. 2 araw hanggang 5 araw lang po. No? Sa ating mga parents na nakikinig ngayon, lalong-lalo na sa mga nanay, no? 2 araw hanggang 3 or 4 na araw. Wag niyo na pong paabutin na mayroon ng mga warning signs o danger signs. Kasi pag mayroon ng warning signs, ibig sabihin medyo malubha o malubha na yung sakit ng bata. Ma'am Jean, balikan natin yung waterborne diseases, influenza, and leptospirosis. Ano yung mga programa ni DOH para mas mapaigting po yung kampanya natin against these diseases aside dun sa dengue? Okay, so whole year po, tuloy-tuloy po yung kampanya po no, ni DOH at yung ating mga LGUs po. No? We have mga advocacies. Katulad nitong kapehan, isa po ito para mag-raise po ng awareness and advocacy po para po ma-inform po yung ating mga kababayan po with regards po sa wild diseases po, sir. Sige po, at this point, open na po natin yung floor natin sa ating mga media partners na magtatanong. First to shoot question, pakilala po muna tayo, sir, and kung kanino natin i-address yung ating question. Go. Good morning. Russell Musco, Net25. Sa dengue, sir, may vaccine na tulad nung dati yung gina-trial ng ating vaksya. Okay, sa ngayon, hanggang sa ngayon, wala pa pong masabi namin na mayroon na sa pipeline, but then sa level pa yun ng WHO. So, hindi pa natin masabi, baka 3 to 5 years or 5 to 10 years from now, mayroon tayong bakuna. Pero mayroon ng mga nasa pipeline nga na mga bakuna. So, sa ngayon is prevention and control pa rin. Kung mapansin ninyo ang dengue, nasa prevention and control. So, ibig sabihin sa prevention and control, more on prevention and control talaga tayo kasi nga wala pa tayo sa elimination. Wala pa sa target po din ng programa na nasa elimination. So, hanggat wala pang bakuna, more on aggressive tayo kasi it's a behavior change, it's an environmental sanitation ito na aspeto na kung sa bawat araw-araw lang sana mag-practice tayo ng 40s o yung taob, takip, taktak, tuyo, no? So maaari nating ma-prevent yung pagdami ng lamok. Kasi nga yung Wolbachia wala pa rin sa ibang country pa rin 'yon. Sa atin wala pa. So hangga't wala pa yung bakuna, wala pa yung mga sinasabi natin na Wolbachia or sterile technique para doon sa lamok. So more on clean up drive tayo, Operation Kulob. Search and destroy.
of mosquito breeding sites. So paigtingin natin yung 4 o'clock habit natin. Follow up. Sa kay ma'am naman, Sige sa flu vaccine bala ma'am, Yes po, sir. anong bawal sa magpa-vaccine? Anong conditions ang tao nga bawal sa vaccine? Sir, as long as healthy po yung tao natin, no, wala po naman pong contraindication si flu vaccine, no, sir. Pero more on priority lang po talaga natin is yung mga senior citizen natin, no, and yung mga may mga comorbidities natin, no. Di ba may pwede sa private, pwede magpa-vaccine ma'am, di ba? Yes po, meron pong mga available sa mga private natin na mga clinics, also yung ating mga pharmacy. Baka may narinig po kayo na nagbibigay or meron pong available na mga flu vaccine. Okay po yun siya, sir. So, isa sa bawal yung buntis. Hindi po, hindi Ay, po hindi. bawal yung flu vaccine. Sige ma'am, thank you. Sige. Before ipasa natin yung mic sa Tinting Media Friends. Sir Roy, Yes your po, sir. take po on, kasi common na nakikita natin pag dengue na associate siya kaagad with tawa-tawa. Ang tawa-tawa kasi is registered pa lang siya as supplemental. Okay. Oo. So hanggat wala pa talaga siyang medicinal or yung scientific na makapag-prove na siya ay for treatment, at saka ang dengue is, di ba, supportive treatment lang. Oo. So hindi pa talaga siya, in short, supplemental pa siya. Oo. Sige, next question po tayo. Hi ma'am, sir. Amor Musico po from Max FM Sorala. Napansin po kasi natin, no, though tested and proven na rin po yung flu vaccine natin, bakit po hindi siya nababudgetan if ito pala ay pwede namang makasugpo para sa ganitong klaseng mga diseases na which is parang common na nga din naman, pero bakit hindi siya nababudgetan and open for all at very available lang for merong comorbidities and seniors, why and why not po? Yes po, ma'am. Yung mga seniors po natin, ma'am, kasi pagtamaan po kasi talaga sila is mas severe po sa kanila, ma'am. So makakatulong po yung flu vaccine sa kanila na hindi po masyadong severe yung tama ng flu. More on po para sa ating mga healthy na mga people po, ma'am, pwede naman po natin kasing iwasan, no, na magkaroon ng flu, pero minsan hindi po talaga natin maiwasan, 'di ba? Nagkakaroon pa rin po tayo ng flu, pero mas ma-manage po kasi natin. Mas manageable po siya sa atin and medyo mild lang po yung tama. So it's more on kailangan po natin palakasin yung immune system natin, no? And kumain ng wasto, mag-take ng rest ng 8 hours of sleep. Yun po yung isang mga prevention po natin para hindi po tayo tamaan ng flu or yung trangkaso. So medyo yun po yung as healthy person, as healthy people, more on mas naglilin lang po tayo yung budget doon po sa mas priority natin, yung mas may kailangan po. Okay, so meaning ma'am, if willing, pwede. If willing, like hindi naman siya kasali sa may comorbidities Comorbidities. or seniors. Pag willing, pwede magpaano ma'am? Yes, no, if we have enough vaccine po, Depends on availability. yes, depende po sa availability po ng vaccine po Kaya natin. Pwede naman po yun, ma'am. Okay, ma'am, mangayon lang kami sa update regarding sa Dingvaxia. Ano nangyari po? Yun na yun, kanina. Sige. Sige, sir. Wala Ulit natin. po. Reiterate natin. Siguro hindi ako in authority na para to answer doon sa Dengvaxia na issue. Sige po. Next question. Okay, last one ma'am ha. How about po doon tayo sa waterborne disease? Any recommendation for home remedy na no need na tayo pumunta sa ating mga health centers? Okay po, yung asin po natin, no? Pwede po yun siya maging home remedy po natin. Parang tinatawag po na natin siya na Oresol. Pwede rin po yun siya, ma'am. So, if sa tingin po ninyo, nagsusuka at nagtatae po yung inyong patient, pwede po natin silang painumin yung homemade na Oresol po natin. Sige po. Next question. Go. Good morning, ma'am and sir.
When it comes to hospitalization program naman po, covered po ba ng PhilHealth at nakikipag-ugnayan po ba ang DOH para maisali itong mga waterborne diseases at saka influenza kapag grabe talaga yung tama sa isang pasyente, libre po ba along sa Region 12 po? Yes po, no? Marami po tayong assistance, no? As of now, we have your meron po tayong medical assistance na binibigay, and na-covered rin po siya ng PhilHealth, sir, no? And we have also a no balance bill na pinapatupad po sa ating mga hospitals, sir. Yes po, kagaya din po ng dengue, no? So kasama din po siya sa PhilHealth package, parang 19,500 yung yung dengue fever, and then for the severe, parang yung PhilHealth package ay aabot ng 47,000. So ibig sabihin kasama siya sa mga benefit package sa PhilHealth. Question pa tayo mula sa ating media friends? Sige, go. Sir, sa aton diri sa South Cotabato, may ara na ba kita nga ma-consider as dengue outbreak, or if wala man, yung mga nasa high risk po na mga areas ng dengue po? Sa ngayon, wala po tayong outbreak, no? Kasi first, din ng and then mababa din yung cases natin, no? Okay, but then, yung may mga areas man talaga tayo na masabi natin na mga prone for outbreaks or itong mga densely populated na mga areas na nagko-contribute ng mataas na kaso ng dengue cases or kasama na yung suspect at saka confirm dito for South Cotabato. So, ang nagko-contribute niyan, kadalasan siyempre Coronadal City kasi malaki talaga siya, at saka yung mga malalaking mga municipalities like Polomolok at saka yung Surala. So yan po yung mga areas, but then sa ngayon kasi wala na siyang pinipiling lugar, mabundok man, at saka wala na rin siyang pinipiling buwan kasi nga it's a perennial problem, no? It's an annual problem na natin na masabi natin na hindi kagaya nung unang panahon na ang dengue ay tumataas lang or magkaroon ng kaso tuwing tag-ulan. Pero sa ngayon kasi, it's a whole year round na siya. Sige po. Sir, another question. Patuloy pa rin ba yung fogging? Yes, On sir. dengue. Sige po. Yes, sir. Bali, ganito po yun siya. Sa atin sa 4S, mayroon po tayong number 4 is support fogging. Yes. Yung fogging, dalawang klase yan. May fogging na yung thermal o yung usok. May fogging din na yung water-based o yung ginagamitan natin ng ultra-low volume machine. So hindi naman siya bawal basta mayroon lang siyang guidelines. No guidelines during outbreak. Sa ngayon nga mayroong pinababa na department memorandum na once may kaso ang isang lugar, one confirmed case, pag sinabing confirmed case, confirm siya na positive sa dengue NS1. So, ibig sabihin, pag mayroon lang trained personnel yung isang area, trained on pesticide application, and then mayroong resources, kasi expensive kasi talaga pag chemical control. So, mayroong resources at saka human resource. So, pwede siyang mag-conduct ng fogging operation, hindi sa buong purok o hindi sa buong barangay. Kung hindi, doon sa confirmed case o index case, and then doon sa neighboring lang niya, nakapalibot sa bahay na yon. Kasi gusto natin na makat kaagad yung transmission. And then on day 1 yan, and then on day 3, another round or another cycle, doon na naman, included na doon, i-expand na yung area up to 100 meter radius. And then on day 7, fogging pa rin on the 100 meter radius kasi gusto talaga natin na mapababa pa natin yung kaso ng dengue. So yun po, kaya nga yung binaba na department memorandum, it's an intensive vector control strategy for dengue. Ma'am, dun naman sa waterborne diseases, balikan ko lang po. Alam natin, dun sa ating mga GIDAS, sa mga geographically isolated and disadvantaged areas, yung potable water is mahirap. Ano yung mga solution na pwede nilang, or intervention na pwede nilang gawin para makaiwas po sa waterborne diseases? So, ang maganda po natin gawin, no, kapag tayo po ay
yung mga sources po natin na water, hindi po tayo sigurado kung malinis po yon. Kailangan lang po natin pong pakuluan, no, na within 3 minutes po, no? And palamigin, and that's the time, pwede na po na siyang inumin. And kung magsa-stock po tayo ng mga tubig, siguraduhin po natin na may cover or may takip po ito, sir. Yun lang po, sir. Kailangan pong pakuluan. Mula sa ating kung wala na pong question, may we hear? Meron pa? Sige, go. Sige. Good morning po, ma'am. Na-mention mo po earlier nga wala pa sing supplies ng vaccines for influenza diri sa Region 12. So, may ara ba sing home remedying or another medication para sa, mga substitute para sa vaccines? Wala naman po. Kasi po, si influenza po natin or yung common colds po natin, no, supportive po yung ating pag-manage sa mga simptomas. Katulad kung meron pong lagnat, bigyan po natin ng paracetamol yung ating pasyente, no? Meron naman po yun sa mga over-the-counter. Also, available din po yan sa mga RHUs po natin. Meron po tayong mga paracetamol. Kung importante lang po, magpa-check up po tayo, no? Para at least, para ma-assess at ma-check po ng assess po ng mabuti ng mga doktor po natin kung ano po yung nararapat na gamot na ibigay po sa mga pasyente. Another clarification lang po, ma'am, before we end, medyo naubusan na tayo ng oras, is ilan yung rates natin or ano yung guidelines natin on declaring an outbreak? Opo. Paano ba natin makaklasify na meron ng outbreak, sir? For dengue, meron man tayong system, yung tinatawag na Philippine Integrated Disease Surveillance or PIDSR, no? So, nasa system na po yan, makikita sa system kung ano yung current na cases and then malaman din kung ano yung alert level na siya, kung lampas na ba siya doon sa threshold level, and then pag doon sa alert threshold, ibig sabihin, pag lampas na siya sa alert threshold, ibig sabihin, meron ng impending outbreak. Okay. So, ito yung magsisignal sa isang local government units na magiging, i-reactivate na nila yung kanilang response team, i-reactivate na yung community. So, na magiging proactive na sila. Kasi nga, pag hindi pa nila mapigilan yung pag-accelerate ng cases, is papunta na yun siya sa outbreak level, sa threshold level. So, pag doon sa threshold level, mayroon yang lead yan siya doon sa bawat sa PIDSR na malaman kaagad natin na ito siya ay nasa outbreak level na ba ang isang barangay o ang isang munisipyo. So per barangay yung natin, sir, monitoring natin para kumbaga from the ground and up para makontrol na natin siya kaagad. Ganun Yes, po ba? yan ang gusto natin for the level ng munisipyo. Yes. Oo, na para up to sa barangay level. But then, for the for the province, city and municipality ang tinitingnan nila. For the region, is province at saka municipalities. Oo, but then makapag-generate naman din sila up to sa barangay level. Kasi ang datos nandun naman din sa kanila. Sige po. Sir, in terms of support naman from DOH to the LGUs, continuous ba trainings and then yung mga kailangan nilang mga gamit dun sa ating mga rural health units po? Yes, continuous pa rin yung ating, kasi nga, yung ating last 2024, nakapag-provide tayo ng mga equipment, like yung fogging machine, no? And then nakapag-provide tayo ng mga insecticides, larvicides, nag-provide tayo ng spray cans sa kanila. And then ang local government units, may mga local government units naman din na very supportive. May budget through sa kanilang IMDREAM, through sa kanilang LDRMM, no, na mga budget na for the augmentation. Kasi nga kung titingnan mo din ang dengue program, ay hindi siya kasama doon sa devolved commodities. It's a retained commodities, but then wala lang talaga siyang specific na number of quantities or number of assistance na ipoprovide. So nakadepende lang din po kami kung ano yung pinoprovide ng central office ng mga vector-borne na mga commodities, including diagnostic test kits. And then for the LGU,
na kailangan din talaga nilang mag-provide ng budget through sa kanilang LIPH and AOP nila. Sige po. Thank you very much sa ating mga panelists. For po, ma'am, closing statement, unahin natin kay Ma'am Jel Chinseno. Okay po. So sa atin po lahat na nakikinig at nanonood po sa programa ng Kapehan with the media po, from the DOH-CHD SOC Sergeant Region, kami po ay napapasalamat and sa mga media partners po natin na nandito ngayon, kayo po ay aming mga help po namin kayo towards advocacy and awareness po sa na maipababa po natin yung mga programa po ni DOH, and we are very thankful po sa inyo. Sa atin po namang mga kababayan at lahat po ng mga nandito po sa SOC Sergeant Region, kailangan lang po natin maging maingat po sa ating kalusugan, and if you have any concerns, andito lang po si Department of Health. Meron po kaming Facebook page. Anytime po, pwede nyo kaming i-contact. And yung ating mga LGUs, andyan po sila para tulungan po tayo, para labanan po itong ating mga wild diseases. And wag po kayong mag-atubiling mag-seek po ng help, help po sa ating mga munisipyo. Yun lamang po. Thank you and magandang umaga po. Sir Roy? Okay, so in addition siguro, ang kalusugan at kaligtasan na anang bawat isa ay responsibilidad din ng bawat isa, kaya ito ay tulong-tulong, na magkaisa tayo, and then sa tamang disiplina, so patuloy na ang Department of Health ay nagbibigay ng edukasyon kagaya nito, na ginagawa natin itong kapihan na to. So tiyak na maipababa natin, hindi man talaga tayo nag-aim for the zero case reduction, lang tayo for dengue and other na mga diseases, ng wild diseases. But then sa tulong-tulong at sa pakikipagkaisa natin, so kaya nating mapuksa ang mga sakit na to. Thank you very much sa ating mga panelists mula sa DOH Center for Health Development SOC Sergeant Region, Ma'am Jel Jean Seno, RN MPA, Nurse 3, at si Sir Roy Frextofer Bohols, Entomologist 3. Maraming salamat din sa ating mga media partners mula dito sa probinsya ng South Cotabato at sa mga nakatutok sa atin online. Sa ngalan ni DOH-CHD SOC Sergeant Regional Director Aristides Concepcion Tan at PIA Regional Director Fry Nabkilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.